Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Muli ako'y nagagalak at ako'y muling nakatayo. Bago na po basahin ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay, ay nais ko rin po muna magpasalamat sa Panginoon sa isang linggo na nagdaan na patuloy niya akong sinamahan last week sa aking pag-aaral. Ay talaga buti na lang na meron tayong Diyos na ramdam ko nung last week, naramdaman ko talaga yung pressure sa pag-aaral at pagsabay pa yung ibang mga bagay, pagdating ko, diba, sa bahay. Nandun talaga na isang linggo ko parang pag-uwi ko sa bahay talaga. Pag naalala ko yung mga bagay na gagawin ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Humingi ako ng tawad sa Diyos, bagaman naging sumobra ako sa aking pisikal na katawan, na halos kulang na lang, din ako matulog para lang tapusin yung mga bagay-bagay na dapat namin gawin, ipasa. Pero nung Thursday noon, talagang pinahinya ko yung sarili ko kahit alam kong may gagawin ako. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kaya-kaya kong tapusin ito sa tulong ng Panginoon. Pagagaanin niya yung mga bagay-bagay. Dahil sinabi ng Panginoon, pinanghahawakan ko yung pangako niya na walang bagay na mahirap sa Panginoon. Amen. Na ano man yung mga bagay na nararanasan natin, no, na alam mo yun, ako sa tingin mo, mahirap, hindi mo kaya. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, ibinigay mo, pinagkatiwala mo sa Panginoon, yung mga bagay-bagay na alalahanin mo, alam mo ang Diyos, kikilos siya sa panahon na kailangan mo na. Alam mo, nung Thursday, kahit pre-defense pa lang namin yun, ramdam ko na yung pressure kasi hindi naman ako nakaranas ng defense ng grade 12. Hindi ko alam kung bakit isang pinaranas yun, pero ito, last week talaga, umiiyak talaga ako. Alam mo yun, yung umagang sayo, tapos pagdating ng gabi, umiiyak ka. Na, alam mo yun kasi, di mo na maaalala lahat, no? Pero salamat sa Panginoon na pagdating ng Friday, nag-fasting talaga ako noon kahit di pa ako tapos. Sabi ko sa Diyos, di, sinungaling ang diablo. Sabi niya nga na, gagawin ka pa. Sabi niya, napakadaming pang ipapasa, ganyan-ganyan. Di, sabi ko sa loob-loob ko, hindi ko lang, inayaan ko lang siya na magbulong-bulong gano'n. Pero in my heart, sabi ko sa Panginoon, Lord, magpapasting ako. Naniniwala ako na sinabi mo, unahin, sabi nga, di ba, unahin mo lang ang Panginoon sa lahat ng bagay. Hindi ka na iulit. Wala po itong pakabita. At yun, salamat sa Panginoon dahil yung approval na hinihiling ko sa Diyos sa aming paper ay binigay niya sa amin. Salamat po sa Panginoon. At samahan niyo po ako na basahin, amen, ang pangako ng Panginoon sa buong ng Jeremiah. Ang sabi po dito sa Jeremias, Tagalog, 46 verse 27. Ang title po ng pangakong ito ay ang pagliligtas ni Yahweh sa kanyang bayan. Amen. Ito po ang sabi ni Yahweh sa bayang Israel. Amen. Ang sabi niya po dito, huwag kang matakot, lingkod kong Jacob. At huwag kang manlupaypay, Israel. Ililigtas ko kayo saan kayo naroon. Kahit nasa lupain ng pagkabihag, ang inyong mga anak, manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob. At siya'y sasagana at walang katatakutan. Inuulit ko, sabi po ni Yahweh, ang Panginoon po ang nagsasalita rito. Jacob na aking lingkod, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Sabi ni Yahweh, ganap na magwawakas ang lahat ng bansang pinagtapunan ko sa iyo. Subalit ikaw ay hindi ko wawasakin. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Ito po yung sinasabi ni Yahweh kay Prophet Jeremiah, nung panahon po na paghahabulan na po ng Diyos ang bayang Ehipto, maging ang ibang mga
bansa na umalipin, amen, sa kanyang bayan. Ito po yung sinabi ng Panginoon, no? Ang sabi niya kasi kay Jeremiah, na binasa ko po yung medyo taas ng chapter 46, na ang sabi niya doon, na ihandanin nyo, amen, yung mga kabayo nyo, humanay kayo, amen, asain ninyo yung mga siksiba, yung mga lahat ng inyong gamit na pandigma, isuot niyo yung helmet. Isa to yung sinasabi ng Panginoon na paghahanda sa bayang Israel. Ito po yung sinasabi niya kay Prophet Jeremiah. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 5, ngunit ano itong aking nakita? Amen. Na sila'y natatakot. Amen. Na nakita ng Panginoon na yung bayan niya na natatakot, na lumaban sa mga bansa na pinalulubig po ng Panginoon. Ano po ang sinabi ng Diyos sa verse 27? Huwag kang matakot, lingkod ko. Lagi pong sinasabi yan ng Diyos sa bayang Israel. Amen. Na alam naman po natin yung ang bayang Israel noon na mahabang panahon po sila ninalipin ng bayan ng Ehipto. Mahabang panahon po sila, amen, na pinahirapan. Amen. Biruin mo, nagtatrabaho na sila. Amen. Doon yung pahirap, yung pasakit na dinanas ng bayan ng Israel. At dahil po'y merong Diyos na nagmamahal sa kanila, dumaing sila sa Panginoon. Amen. Ang sabi nila, Panginoon, tulungan mo kami, palayain mo kami nandoon, na tumawag po sila sa Panginoon. Amen. At sila po'y tumawag sa Panginoon, tinulungan po sila ng Diyos. Na sinabi po ng Panginoon, nung sila po'y lalaban na sa bayan ng Ehipto, ito lang po yung sinabi ng Panginoon, na kahit bagamat napakarami niya ng kalaban, ito po yung sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sa ating mga buhay no, alam no, sa ating buhay na minsan dumarating na para tayo na sa Ehipto. Bihag ka ng maraming bagay, bihag ka ng kalungkutan, bihag ka ng kabigatan, maraming umaalipin sa'yo ng mga kasalanan, hindi mo alam kung paano ka lalaya. Hindi mo alam kung paano ka makakatakas sa mga bagay sitwasyon na nahihirapan ka. Pero ang sabi, diba, nakita natin ang ginawa ng bayang Israel, dumaing sila sa Panginoon. Amen. Yun lang po yung hinihintay ng Diyos, yung pagdaing mo, yung pagtawag mo, at yung pag-ating mo sa Diyos na Panginoon, hindi ko na kaya, palayain mo ko. Wala po atang tao dito. Amen. Na nakita ko muro doon, na sabi lagi silang ine-encourage ng Diyos, anak, kaya mo yan. Amen. Bayang Israel, pinili kita. Mula sa puso ko, ikaw ay bayan ko. Ang sabi ng Diyos, saan ka man naroroon, ililigtas kita. Alam mo ang Diyos, sabi nga diba, siya'y omnipresent God. Saan mang lugar, saan ka mang dumpalaw naroroon, nandoon yung pagsama ng Panginoon. Ikaw na naglilingkod ng tapat at sumusunod sa Kanya. Hindi ka niya hahayaan na mapahamak dahil wala siyang pangako na mapahamak ka. Dahil ang pangako niya, lumaya ka, maging mapagpala yung buhay mo. Amen. Wala siyang pangako. Ang sabi niya, diba, kahit saan ka man naroroon, ililigtas kita. Ang bayang Israel po, amen, nandun po sila sa lugar ng Ehipto. Alam natin yung Ehipto, isa tong disyerto, napakainit. Amen, nandun lahat ng hirap, pasakit. Pero ang Diyos po na mga pangyarihan na kanilang pinaglilingkuran, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para di sila abutin ng Diyos. At maging sa ating buhay din naman po, hindi po maikli ang kamay ng Panginoon para hindi ka nang iahoy, palayain sa lahat ng bagay. Amen. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Kaya nung naalala ko si Pastor Elmer ng Wednesday, sobrang nagagalak talaga yung puso sa mga encouragement na narinig ko sa buhay ni Pastor Elmer, no? Na talaga sabi niya na huwag mong mamaliitin yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Narinig ko talaga yan, sabi ko, huwag mong mamaliitin yung maliliit na bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa maliliit na bagay na yan, dyan magsisimula, nagagawa ang Diyos na malaking bagay sa buhay mo. Amen. Yung maliit na bagay, parang piso lang yan, no? Hindi mabubungo yung 1,000 lang piso. Hindi, huwag mo maliliit, huwag mo mamaliitin yung mga bagay-bagay na maliliit na sasabihin mo, ito lang ginawa sa akin ng Diyos. Ito lang yung pinaranas sa akin ng Diyos. Hello! Ngayon, yan lang yung pinaranas sa iyo ng Panginoon. Pero kapag nakita ng Diyos na yung puso mo
handang maglingkod, sumunod sa Kanya. Yung maliit na bagay na yan, kayang palakihin ng Panginoon. Amen. At isa pa yung narinig ko sa Kanya, no? Ano man yung mga bagay na nararanasan natin, kaya sabi niya nga, di ba? Kung hindi mo kayang lumipad, tumakbo ka! Kung hindi mo kayang tumakbo, lumakad ka! At kung hindi mo kaya lumakad, gumapag ka! Mas maganda yun. Amen. Alam mo, narinig ko yung sabi ko sa Panginoon, Lord, accurate. Amen na. Alam naman natin nga sa ating buhay, hindi maiiwasan na marami tayong digmaan. Gaya ng bayang Israel. Ilang bansa yung nilabanan nila. Amen. Ilang bansa yung sinamahan sila ng Panginoon para magtagumpay. Ganon din naman po sa ating buhay. Marami tayong kalaban. Amen. Ngunit sa lahat ng ating kalaban, si Satanas lang nasa likod niya. Amen. Alam natin, no, maraming mga bigat, kaliwa, kanan, harap, likod. Amen. Pero isang bagay lang ang dapat mong tignan, ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Wala kang ibang titignan, no? Alam natin, di ba yung kwento nung si Pedro, nung tinawag siya ng Panginoon. Nung si Pedro po, nung nandun sila, no, sa bangka, nung nakita nila si Jesus, nung pinalapit siya ni Jesus, at nung siya lumalapit, nandun to, nagtitiwala siya sa Panginoon. Pero nung nakita niya yung hangin papalapit sa kanya, tinignan niya kasi. Ayan yung nangyayari kapag yung problema mo, bigat mo, kalungkutan mo, lagi mo siyang nililingon. Aba, hindi natin alam. Amen. Maaaring malubog. Kagaya ni Pedro, pwede ka rin lumubog. Pero kapag, amen, yung tinignan mo, hindi yung hangin, pagkos tinignan mo, nag-focus ka lang sa Diyos, na ano man yung mangyari maganap sa paligid mo, ang nilalakaran mo, yung pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Hindi mo kailangan limunin yung maraming bagay. No? Hindi mo kailangan na entertainin yung maraming bagay na ginagawa ng diablo sa ating mga buhay. No? Lagi lang sinasabi ng Diyos, ine-encourage niya tayo, anak, lakasan mo yung loob mo. Huwag kang matakot. Di ba minsan sa ating buhay kasi marami tayong bagay na kinakatakutan. Natatakot ka, baka mangyari ito, maranasan ko ito, pagdasahin ko ito. Natatakot ka, baka mangyari sa pamilya ko ito. Alam niyo minsan, yung mga bagay na kinakatakot mo, yun yung nangyayari sa buhay mo. Yun yung nagmamanifest sa buhay mo. Bakit? Kasi yung lagi nasa isip mo. Pero kapag sinabi mo sa Panginoon, hindi mangyayari yan. Yung mga bagay na kinakatakutan ko, hindi mangyayari yan. Dahil nagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Kasi yan, di ba, makapangyarihan. Yung bibig mo, yung iniisip mo. Amen, di ba? Lagi mong isipin na yung mga bagay na kinakatakutan mo. No? Sabi nga rin, no, ni Pastor Elgan na, sabi niya po, fear is not from God. Yung takot na, alam mo yun, dapat sa Diyos ka rin natatakot eh. Hindi sa maraming bagay. Natatakot ako, baka hindi ako makapag-aral. Natatakot ako, baka mawalan ako ng trabaho, ng negosyo. Mawala itong mga bagay na ito, yung mga bagay na inaasahan ko. Huwag kang matakot. Hayaan mo! Amen! Ipagkatiwala mo sa Diyos. Lahat ng alalahanin mo, magpatuloy ka sa Panginoon. At lahat ng mga inaalala mo, kinakatakutan mo, iwan mo sa Panginoon. At siyang bahala umawak sa lahat ng bagay na yan. Amen! Iwan mo sa Panginoon. Nabibigatan ka, nalulungkot ka. Iwan mo sa Panginoon. At magpatuloy ka sa Kanya. Ito po ang sabi niya na sinasabi dito ng Panginoon na huwag kayong matakot. Ang sabi niya, manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Job. Siya'y sasagana at walang katatakutan. Yan talaga ang mga Kristiyano. Naniniwala ko, ang church ng JMF ay walang kinakatakutan, kundi ang Diyos lamang na nagmamayari ng ating buhay. At ang sabi na, no, manunumbalik, inulit pa dito ng Diyos, tinukulit ko, lingkod ko, huwag kang matakot. Kaya simula sa araw na ito, lagi mong ipagsisigawan sa Panginoon, lagi mong ipagsigawan kay Diablo, wala ang karapatan sa buhay ko. Lahat ng takot na nilagay ng Diablo sa puso mo, papalitan ng Diyos yan ng kalakasan na mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Amen. Ang sabi niya, di ba? Magtatagumpay ka. Magtiwala ka lang sa Panginoon. At yamang di ka natakot, ang sabi niya, pananumpaligin niya ang mapayapang buhay. Hello, church!
lahat po tayo nagnanais ng payapang buhay. Pero alam po natin bilang isang Kristiyano na ang buhay hindi laging masaya, hindi laging payapa. Amen. Pero dahil nasa Diyos ka, meron ka mang pinagdadaanan ngayon, masarap na naglilingkod kahit may bigat ka. Meron kang Diyos na umaalinga at nagmamahal sa iyo. Umaaliw sa lahat ng panahon. Yun lamang po. Salamat po sa pagbabasa sa pangako ng Panginoon. Bigyan ko na po.